kagustuhan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN. at number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama, 7:44 na po ng umaga. Tatak RMN. Ang bahaging yan mga kasama, tito sa atin ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa Balota. At hatid din sa atin mga kasama ni Anwar Young Fighter Alamada, kumakandidato sa ika-5 distrito ng Maguindanao del Sur. Number 1 sa Balota, sa ilalim pa rin ng UBJP. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Drug suspect arestado sa bypass sa Cotabato City. Headlines. Si TTMC nagpapatuloy ng paghuli ng kontra illegal parking, obstruction at open pipe sa Cotabato City. Headlines. Operation Baklas kontra illegal campaign posters sa bayang inilunsad ng Bangsamoro Electoral Office sa Cotabato City at SGA. Headlines. Toneladang mga campaign poster nakatambak matapos ang unang araw ng Oplan Baklas sa Cotabato City. Headlines. Harassment naman sa pagitan ng dalawang MILF commander nagdulot ng paglikas ng mga residente sa Sultan na Kudarat. Headlines. 6 na taong gulang na batang lalaki sugatan matapos tamaan ng stray bullet sa bakbakan sa Maguindanao del Sur. Headlines. Dalawang daycare pupil patay matapos mahulog sa septic tank sa Makilala. Headlines. Mahigit 33,000 piso na halaga ng pinaniniwalang smuggled cigarettes na nakumpiska sa Matalam. Headlines. MILF ipinahayag ang mas matibay na koordinasyon sa pamahalaan laban sa krimen. Headlines. Walang lugar sa BRMM na nasa ilalim ng COMELEC control ayon kay Garcia. Headlines. GPH at MILF panels muling pinagtibay ang pangako sa proseso ng kapayapaan sa Bangsamoro. Headlines. UBJP at MILF pinaigting ang koordinasyon sa Maguindanao del Sur. Headlines. At Napolcom Regional Office BARM nakilahok sa pulong koordinasyon ng pamahalang Bangsamoro. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Magandang araw mga kasama. Ngayon po ay Thursday, ika-6 na araw sa buwan ng August 2026. Sumasayin na po mga kasama, diretso Balitang Cotabato. Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita, Radyoman Ebs Abang. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ang bahagin ding yan mga kasama, tito sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. Atid din sa atin ni Member of Parliament Boots Malang, kumakandidato sa unang distrito ng Special Geographic Area. Number 2 sa Balota sa ilalim ng BFP Party. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng mga balita, mga kasama, arestado ng Drug Enforcement Team ng Police Station 4 ang lalaking tulak umano ng illegal na droga makaraang kumagat sa bypass operation alas 3:55 ng hapon kahapon sa bahagi ng Don Andres sa Alonso Street, Purok 15, Barangay Rosares 11, Cotabato City.
Kinilalang suspect na si Andres Aket Jr. alias Dodong na sa tunggulang residente ng Gutierrez Street, Rosaret 7 itong lungsod. Nakuhanan ng suspect ng isang maliit na plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.10 grams na nagkakalaga ng 1,500 pesos. Swak sa selda ng Istasyon 4 ang suspect at maharap naman sa kasong paglamang sa RA 9165. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mas pinagting ng City Traffic and pinagting ng City Transport and Traffic Management Center, City TMC, ang pagpapatupad ng mga batas trapiko sa Cotabato City matapos magsagawa ng panibagong operasyon laban sa mga sasakyang iligal na nakaparada, mga nakahadlang sa daloy ng trapiko at mga motorsiklong gumagamit ng open pipe. Sa isinagawang operasyon, ilang motorista ang nabigyan ng citation ticket dahil sa paglabag sa umiiral na traffic ordinance. Ayon sa City TMC, bahagi ito ng kanilang tuloy-tuloy na kampanya upang mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko at mabawasan ng panganib na aksidente sa mga paunahing kalsada. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, oras natin 7:49 ng umaga. Ang bahaging yan, mga kasama, atid sa atin ni Attorney Sheriff Abbas, kumakandidato sa unang distrito ng Cotabato City, number 1 sa balota sa ilalim ng UBJP. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Tuloy sa mga balitan, mga kasama, pinagatatanggal ng COMELEC BAR mga illegal election campaign poster matapos sinulunsad kahapon ang simultaneous operation Baklas sa Cotabato City at Special Geographic Area kontra sa mga hindi designated areas na pagpapaiskil ng mga tarpaulin ng mga kumakandidato sa BRMM o sa BARM parliamentary elections. Ayon kay Cotabato City Election Officer at SGA Election Supervisor Attorney Muammar Guyo, may mga common posters areas na dapat doon lamang nakakabit ang mga campaign materials. Subalit, may mga paglabag pa rin na inabutan kung saan nakadikit ang mga ito sa pader poste na mahigpit na ipinagbabawal ng komisyon. Sa tulong naman ng Task Force sa Baklas na binubuo ng City PNP, Philippine Marines at Philippine Coast Guard Maguindanao, tambak na campaign materials ang nakumpiska kahapon sa ginawang operasyon. Salamat at nag-encourage sa mga ibang kandidato, ibang political party, no? Yung mga RPPs natin, mga candidates natin, no? Maging ehemplo po tayo. Ito yung panawagan namin. Maging ehemplo tayo. Kung makita po natin, no, na labas na yung napaglagyan ng mga tarpaulin natin, labas na doon sa designated common postal area, is pabihan natin yung mga tao natin. Mga tao natin. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan, mga kasama, atid sa atin ni Dr. Tumanda Antok. Kumakandidato sa ikatlong distrito sa Cotabato City, numero 1 naman sa balota sa ilalim ng Bangsamoro Federalist Party. Sa dagdag bang ang mga balita, mga kasama, bumulaga ang tambak ng mga campaign posters sa harap ng tanggapan ng Commission on Election o COMELEC sa Cotabato City matapos ang unang araw ng pagpapatupad ng Oplan Baklas kahapon sa tulong ng mga otoridad. Pinangunahan na Cotabato City Election Officer Attorney Muammar Guyo at Cotabato City Police Director Police Colonel Jibin Bungkayaw ang nasabing pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang alisin ang mga election materials na nakapaskil sa mga lugar na hindi pinahihintulutan ng batas. Ayon sa COMELEC, sasailalim muna sa inventory ang lahat ng nakumpisang campaign posters bago ipaalam sa mga political party ang mga paglabag upang matiyak ang pagsunod sa umiiral na mga alituntunin at regulasyon sa pangangampanya. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:52 ng umaga, mga kasama, ang bahaging yan.
Dito sa atin ng United Bangsamoro Justice Party, numero 13 sa balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Dagdag ba mga balita mga kasama, nagkaroon ng umano'y harassment na nauwi sa palitan ng putok sa pagitan ng dalawang commander ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Barangay Tugal, Sultan Kudarat o Barangay Tugal sa Sultan sa Barungis bandang alas 7:05 ng umaga kahapon. Sinabi sa DXMY ngayong umaga ni 6ID at the Joint Task Force Central spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Suscano na pinaputukan umano si Commander Aliman, isang battalion commander ng MILF, ang grupo ni Kagi Mans ng 106 Base Command na tumagal ng humigit kumulang 15 minutong putukan. Dahil sa insidente, tinatayang nasa 40 residente ang pansamantalang lumikas sa kanilang mga tahanan. So, report na na-receive po natin, nagkaroon ng harassment doon sa Barangay Tugal ng Sultan sa Barungis kahapon ng umaga, around 7:05 ng umaga, involving 2 commanders of MILF. Accordingly, Commander Aliman, battalion commander ng MILF, ay pinagbabaril ng grupo ni Kagi Mads ng 106 Base Command doon sa lugar na yon ng Barangay Tugal, Sultan sa Barungis. The firefight lasted for more or less 15 minutes. And as a result, more or less 40 residents yung Pagsapit naman ng hapon ay nauwi rin sa palitan ng putok na tumagal naman ng humigit kumulang 25 minuto ang pag-responde ng mga otoridad. Matapos silang barilin ng di patukoy kung kaninong grupo. Matapos ang pangyayari, agad naman na nag-report ang 2nd Mechanized Infantry Battalion sa insidente sa kapulisan at sa Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH upang magsagawa ng masusing investigasyon at matukoy ang mga responsable. Kaugnay nito, nagsagawa rin ng pagpupulong ang mga opisyales ng seguridad upang talakayin ang insidente at ang mga kinakailangang hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa naturang lugar. Di alam kung kaninong grupo. The exchange of lasted for 25 minutes. Doon wala namang naiulat na casualties doon sa nung hapon na yun. Immediately after the incident, on Mechanized Infantry Battalion natin, nagbigay alam yung incidente doon sa counterpart natin sa PNP as well as sa CC. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:55 ng umaga mga kasama, ang baging yan. At ito sa atin ni Sultan Datoteng Uko Gumbila. Unang nominado para sa Traditional Leader. Number 5 sa balota sa ilalim ng Bangsamoro Federalist Party. Magbabalik ko tayo mga kasama ilan sa ating mga mahalagang patalastas. Tatak RMN. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Tingnan mo, grabe, nakakatanggap ng maleta itong taong to. Paano mo nasabing nakatanggap siya? Dito, nabasa ko lang sa Facebook. Nakita mo ba mismo? May pruweba ba? O baka gawa-gawa lang? Maging mapanuri sa mga nababasa sa Facebook at iba pang social media. Bago maniwala, magtanong, questionin ang impormasyon. Bago mag-share, mag-fact check. Huwag hayaang fake news ang magdikta sa inyong boto. Alamin ang totoo. Kilalanin ang kandidato. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Federalist Party. Number 4 sa balota para sa Parlamento. BFP para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo at tunay na naglilingkod sa bawat Bangsamoro. Piliin ang UBJP. Number 13 sa balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan at magandang kinabukasan. UBJP, number 13 sa balota. UBJP! Radyo mo Nationwide. Oras sa mga kasama, 7:57 na po ng umaga. Tatak RMN.
Ang bahaging yan mga kasama dito sa atin ni Dr. Tumanda Antok. Tumatakbong kandidato para sa ikatlong distrito sa Cotabato City, number 1 sa balota sa ilalim ng BFP Party. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Tuloy sa mga balitaan mga kasama, posible ani ni Suscano na ang pagpapalit ng mga base commander sa loob ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang naging ugat di umano ng alitan na nauwi sa putukan sa Sultan sa Barungis na maaaring bahagi ng proseso ng pagbabago sa pamunuan ng umiiral na hidwan sa pagitan ng ilang grupo sa organisasyon. Sa inisyal na report, si Commander Aliman ang isang battalion commander ng MILF ang umano'y naging target ng harassment ng grupo naman ni Kagi Mans ng 106 sa Base Command na tumagal ng humigit kumulang 15 minuto bago tuluyang humupa ang sitwasyon. Umaga, yung Itong commander Barungis, itong dalawang grupo na to. Mga batalyon kasi ito, meron din kasi yung higher quarters na yung brigade. Na RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, magkakaroon naman ng pagbabago sa leadership ng 6th First Brigade at 6 ID ng kasundaluan dahil itatalaga si Brigadier General Edgar Cato na outgoing 6th First Brigade Commander bilang Assistant Division Commander. Ibinayag din na bago ang naturang pagtatalagay, nagsilbi muna ng Deputy Commander ang opisyal bago tuluyang italaga sa bagong posisyon. Ang naturang pagbabago ay inaasang magtitiyak ng maayos na pagpapatuloy ng mga operasyon at pamumuno sa nasasakupang unit. Samantala, sinabi ni Suscano na bukod sa mga naunang pagbabago sa liderato, maaari pang magkaroon ng iba pang reassignments at adjustment sa hanay ng mga opisyal bilang bahagi ng regular na personal movement ng Armed Forces of the Philippines. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan mga kasama dito sa atin ni Atty. Lanang Ali Jr. kumakandidato naman ika-19 na nominado ng United Bangsamoro Justice Party numero 13 sa balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Dagdag pa mga balita mga kasama, kapwa nasawi ang dalawang mga bata na may edad 4 at 5 na daycare pupil matapos umano silang mahulog sa isang bukas na septic tank na napuno ng tubig ulan sa barangay Concepcion na Makilala North, Cotabato. Kagad pang dinala sa ospital ang dalawang batang, ulit idineklara silang dead on arrival ng mga doktor. Wala nang nagawa pa ang magulang ng mga nasawi kundi bigyan ng disenteng libing ang kanilang mga paslit. Kasunod ng insidente, muling nagpaalala ang otoridad sa publiko na tiyaking ligtas at may takip o bangko ng mga septic tank at iba pang mapanganib na hukay. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Nasa kote naman mga kasama ng mga otoridad ang isang 41 anyos na negosyante matapos madiskubre habang sila ay nagsasagawa ng visitation ng umano'y pagbebenta ng mga iligal na sigarilyo sa loob ng public market sa barangay Poblasyon sa Matalam, North Cotabato. Sa sinagawang inspeksyon, natagpuan ng mga sigarilyong walang graphic health warnings. Kinumpirma rin ng Bureau of Customs ng mga ito ay kabilang sa mga kontrabando. Tinatayang nasa 33,384 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang produkto. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7 o alas 8:02 na po mga kasama ng umaga ang oras sa tido sa atin ng United Bangsamoro Justice Party numero 13 sa balota. Inihayag ni Commission on Election na COMELEC Chairman na George Erwin Garcia na sa kasalukuyan ay wala pang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region na kinakailangang isailalim sa kontrol ng COMELEC para sa nalalapit na parliamentary elections. Ayon kay Garcia, sa 105 bayan at 2 syudad sa BRMM ay walang ilalagay sa kontrol ng COMELEC.
Ani Garcia na sa kasalukuyan wala pang natatanggap ang komisyon na anumang ulat, pangangailangan o formal na kahilingan upang ideklara ang isang lugar bilang nasa ilalim ng COMELEC control. Again, ang pinaka-importanting balita, wala kahit isa man sa 105 na munisipyo at 2 syudad sa buong Bangsamoro ang ilalagay sa COMELEC control. Sa kasalukuyan, walang ganong klaseng report, pangangailangan at request o petisyon na pinapile kay COMELEC upang madeklarang COMELEC control ang isang area. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 8:03 na po ng umaga mga kasama ang baging yan at ito sa atin ni Anwar Alamada o mas kilalang young fighter, kumakandidato sa ikalimang distrito ng Maguindanao del Sur, numero 1 sa balota sa ilalim ng UBJP. Nagtipo naman mga kasama ang Peace Implementing Panels ng Government of the Philippines o GPH at Moro Islamic Liberation Front MILF para sa kanilang ika-38 pulong. Ito ang formal na muling pagpupulong ng panels kasunod ng pagtatalaga kay Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento bilang bagong tagapangulo ng GPH Peace Implementing Panel o GPH PIP. Muling pinagtibay sa pulong ang magkaparehong pangako ng dalawang panig sa Comprehensive Agreement ng Bangsamoro CAB at tinalakay ang mga susunod na hakbang sa pagpapatupad ng mga natitirang commitments sa ilalim ng kasunduan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Iniayag mga kasama ni Pahabudin SGA Barm, Councilor at BF 108 Base Commander Rafi Ben Al-Husayni ang kahandaan ng organisasyon na higit pang paigtingin ang pagkikipag-ugnayan sa mga puwersa ng pamahalaan upang suportahan ang mga hakbang laban sa kriminalidad at mapanatili ang kapayapaan sa Central Mindanao. Sa ginanap na koordinasyon o coordinating meeting sa Midsayap Cotabato, sinabi ni Abu Saima na mahalaga ang tuloy-tuloy na koordinasyon sa pagitan ng MILF, Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, International Monitoring Team at iba pang kinaukulang ahensya upang maging maayos ang pagpapatupad ng mga operasyon at maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Dagdag ni Hussein, ang mas matibay na ugnayan ng MILF at ng pamahalaan ay makakatulong upang mapanagot ang mga sangkot sa kriminalidad. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nagsama-sama mga kasama ang kinatawan ng iba't ibang sangay ng Moro Islamic Liberation Front at mga opisyal ng United Bangsamoro Justice Party sa isang provincial consolidation meeting na ginanap sa Barangay Madia, Dato Saudi, Ampatuan, Maguindanao del Sur bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan ng mga opisyales sa ikalawang distrito. Dinalawa ng pagtitipo ng ilang opisyales lalawigan kabilang sina Vice Governor Ustaz Isam Nando at sangguniang panalawigan member Kahar Kedag. Pinangunahan naman ang programa ni UBJP 2nd District Representative Candidate Ustaz Saad Sindato na nagsilbing host ng aktibidad. Ayon sa mga organizer, layunin ng consolidation meeting na higit pang pagtibayin ang koordinasyon at pagkakaisa ng mga kasapi ng MILF at UBJP bahagi ng kanilang paghahanda para sa nalalapit na BARM elections. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bilang panguling balita mga kasama, nakibahagi ang National Police Commission Regional Office BARM Napolcom Regional Office BARM sa pamumuno ni Regional Director Attorney Fahad Candao sa isang coordinating meeting na ipinatawag ng pamahalang Bangsamoro sa pamamagitan ng Intergovernmental Relations Body o IGRB. Secretariat at ng Bangsamoro Attorney General's Office of Bago. Inaluan din ang pulong ni Police Brigadier General Jimuel Siason, Deputy Regional Director for Administration ng Police Regional Office o PRO BAR at miyembro ng Regional Selection Committee. Kasama ang mga kinatawan ng iba pang mga tanggapan at unit na sangkot sa recruitment process. Tinalakay sa pulong ang pagre-recruit ng 117 patrolmen at patrolwomen mula sa hanay ng mga kwalipikado nga dating kasapi ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front o MNLF. Radyo mo nationwide. Oras sa mga kasama, 8:06 na po ng umaga. Ang baging yan mga kasama, tino sa atin ni Attorney Sheriff Abbas, kumakandidato sa unang distrito ng Cotabato City, numero 1 sa balota sa ilalim ng UBJP. Tatak RMN. Bago tayo tuloy ang magpapaalam mga kasama, mga pagbati lang saglit sa ating mga viewers. Morning ho sa inyo ha. Sobrang pagmamadali ang Cotabato City, naging Cotabato City na lang eh. Di magtagal maging... Ay, maraming salamat pala kay Mang Andoy. Mang Andoy, stall number 1 dyan sa may fruit stand. Pero dati lang yun ang fruit stand. Wala ka na makikita mga prutas dyan, kundi mga case ng cellphone. Kakaiba, no?
fruit stand, pero mga binibenta, mga case ng cellphone, mga load, dito ka lang makakita sa Cotabato City. Fruit stand, ang laman, mga case ng cellphone. Maraming salamat sa kay Mang Andoy sa pagpapadala ng masarap na native chicken. May kasama pang pastil. Sa ating mga viewers, good morning po sa inyo. Si Mariano Michael Brian Moke, good morning po. Sa Aragani Uto, si Jobert Lagmay, I'm watching from Guma, Kalawag, Parang MDN. Si Manisan Jezabel, Samsudin Mama Saunda. Si MJ Mupada, Amina Khalid, Jundral Singkuya, si Jobert Lagmay, at ng iba pa, good morning ho. Wag ko kayong alis mga kasama. Susunod na po si Sir Michael Suan sa balita at iba pa. Ito yung balita na marami pang laman. Pwedeng chika, pwedeng showbiz, pwedeng national, lahat. Balita at iba pa mga kasama. Yan na po ang kalipunan ng ating balitan ngayon pong araw ng Thursday mga kasama, asaiso sa buwan ng Agosto sa taong 2026. Sa ngalan ng ating mga partners sa ating News Center, Radyoman Ma'am DC Bangod at Radyoman Jules Di Mapalaw sa Digital Technical naman, Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr., ating partner, ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Ang ini pong nakasama, Radyoman M. Sabang, magandang umaga, tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News. Diretso